Magandang gabi po, isa na namang tren ng Philippine National Railways ang nasangkot sa aksidente. Sa pagkakataong ito, sa Candelaria sa Quezon naman, 3 ang patay, 9 ang sugatan. Kabilang sa mga namatay, isang batang 5 taong gulang. Ang mga biktima ay magbabakasyon sana sa Bicol. Ang kanilang biyahe ay nauwi sa malagim na trahedya. Mula sa Candelaria, lalawigan ng Quezon, nakatutukuhan si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel Mike, nauwi nga sa trahedya ang dapat sana'y masayang bakasyon ng magkakamag-anak nang mabangga nga yung sinasakyan nila ng paparating na PNR train dito sa Candelaria, Quezon. 3 nga ang kumpirmadong nasawi, habang 9 naman ang sugatan. At Mel Mike, narito nga ako ngayon kung saan nga nangyari mismo yung nasabing pagbangga ng tren sa isang Toyota Innova. At makikita nyo nga dito sa aking likuran na narito pa yung ilan sa mga bahagi ng sasakyan na nasira nga dahil nga dun sa malakas na pagkakabangga. At makikita rin natin na dito raw sa lugar na to sa aking kinatatayuan ay ilang minutong na hindi na nakaalis yung hindi na ialis ang biktima. Matagal siya naipit at tuluyan nga nitong ikinasawi. Narito ang aking report. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Ruel Bonus. Ito matapos makitang wala ng buhay ang 9 na taong gulang na anak na si Nicole sa morgue ng United Candelaria Medical Center. Marami pa raw pangarap ang bata na di na matutupad matapos bumangga ang sasakyan nila sa tren ng PNR. Excited na siyang pumasok sa school. Dun sa gusto niyang school. Based kasi sa sasabi ng mga pulis, gano'n nga, wala daw signage na tulad ng mga napapanood ko rin sa TV na may kakulangan talaga. Kasi kahit ako napapadaan kami dyan, bumabiyahe kami. Actually, riders kami ng motor. So, nung last time na pumunta kami dito rin mismo, yung isa naming kasama, na-aksidente rin dyan sa release niyan. Nasawi rin ang 2 pang sakay ng Innova, si Paula Karasig at si Nancy Karasig na kamag-anak ni Nicole. Sugatan naman ang 9 na kasama sa sasakyan, kabilang na ang driver na si Jonathan Agati at ang ina at 2 kapatid ni Nicole. Ano masakit sa'yo? Ulo. Ano pa? Pasado alas 4 na madaling araw nang mabangga ng train ang sasakyan sa crossing sa Maharlika Highway sa Candelaria, Quezon. Tinatahak ng Innova ang southbound patungong Bicol kung saan magbabakasyon ng magkakamag-anak. Ang tren naman patungong Maynila. Ayon sa crossing keeper ng PNR na si Christian Husay, nakahinto na ang ibang sasakyan dahil sa hudyat niyang may paparating na tren. Pero nag-overtake daw sa mga sinusunod na sasakyan ng Innova kaya nasalpok ng tren. Hindi mo ba siya pinakitaan ng red flag? Baka hindi ko nakita yung red flag ko. Pero nung nakita mo ba nung lumusot siya? Oo. Anong ginawa mo? Pumito ho ako. Hindi naman siguro na narinig na napansin na may tao doon. Dumiretso pa rin siya. Ayon naman sa train driver, lahat daw ng pag-iingat ay ginawa niya. Pero hindi po ako nagkulang. Bumusina po ako ng more or less na 200 meters kasi yun naman po para maabisuhan ang crossing keeper, malaman na may train na dadaan. Pagkatapos po noon, apply kami ng preno na kung sakaling may tatawid man, mahintuan, kagyat namin siyang mahintuan. Kaya sa akin po, hindi po ako nagkulang. Ginawa ko po lahat ng magagawa ko. Aksidente po talaga, hindi po natin inaasahan. Inahagip po siya. Actually, hindi ako nakagip siya. nasa kustodiya ng Candelaria Police si Ramos. Ang ilang biktima at driver ng Innova tumangging magpaunlak ng panayam dahil sa kanilang medikal na kondisyon. Sabi raw ng driver, wala siyang nakitang harang. Pero sabi ng pulis, kakasuhan din ba siya, yung driver ng Innova? So, titingnan po natin habang nagkakandak tayo ng investigation dyan kung papailan din natin silang demanda. Sila kasi ay mixed yung mga multiply injured sila eh. So may mga head injuries sila, tapos abdominal injuries na kailangan din namin ng iba pang examinations. aminado ang mga motorista malaking peligro ang pagdaan nila dito sa Maharlika Highway na tumatagos nga sa nakalihis na riles ng PNR dito sa Candelaria, Quezon. Bukod nga sa kanilang railroad crossing sign na luma na, ay may ilan lamang flagman na nagbibigay babala sa mga motorista na may parating na tren. Kaya naman hiling ng mga residente, sana raw ay madagdagan ng early warning device upang iwas peligro.
Dapat yung sa iba kasi, may balandarang ganyan, ano? Dito wala. Siguro mapapansin ninyo, walang nakalagay na ano. Yun lang amin ID, yung warning ng tao na may nadaan tren at saka yung busina ng tren. Ayon sa PNR, magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga nasawi. Normal na raw ang operasyon ng PNR at kinukumpuni ang naaksidenteng tren. Pero paalala nila sa mga motorista. Stop, look, and listen, left and right, so that yun talaga ang kailangan na mangyari para maiwasan ang sakuna. Because yung train naman, as you know, hindi naman maaaring lumiko yan at iwasan sila eh. Mike, sa ngayon nga ay nagpapagaling pa sa dalawang magkahiwalay na ospital dito sa Candelaria, Quezon. Yung 7 mga biktima, habang yung 2 biktima naman, Mike, ay inilipat na sa isang ospital sa Lucena. Balik sa'yo, Mike. Iyan, lilinawin ko lang. Anong oras nangyari itong trahedyang ito? Iyan? Mike, ito'y nangyari, ganap na alas 4:15 na madaling araw. Dahil, Mike, dumadaan daw kasi madalas dito yung train, kundi alas 2 kundi alas 4. Dahil dalawang biyahe raw ito, Mike, tuwing madaling araw na pabalik ng Maynila. Mike? Madilim pa nun Iyan. Madilim na madilim, Mike, at dito rin sa kinatatayuan ko, Mike, kung wala tayong ilaw ngayon dito, ay mapapansin nyo, madilim na madilim din yung likod nito, lalo na kung patay na nga yung mga ilaw ng mga establishmento dito, talagang madilim, Mike, at yung nga sinasabi ko kanina, na early warning device nila, yung kanilang railroad crossing sign. Matagal na raw ito, Mike, sinasabi sa atin ng mga residente, mga 10 taon na raw ito. Reflectorized ito karaniwan, Mike, pero napansin natin kanina, maagang maaga, pero hindi natin nakikita nag-reflect na ito dahil na nga sa kalumaan ito, Mike, at binabanggit din sa atin nung train operator, yung train driver na si Francisco Ramos, noon daw kasi 2004 hanggang 2009, matagal daw hindi nag-operate itong PNR patungong Bicol. Kaya yun daw kanila mga tinatawag na barrier o yung mga tinatawag na barera ay tinanggal daw o ninakaw ng mga tao dito nga sa iba't ibang mga points mula Manila hanggang Bicol. Kaya, Mike, walang barrier na makikita sa mga lugar ng crossing ng PNR, Mike. Okay, at panguling tanong Iyan, at sinasabi mo naman sa kabilang dako, batay sa salaysay ng mga nandyan, nakaparada na yung ibang mga sasakyan. Pero yung Innova yan, nagtuloy-tuloy pa rin. Tama ba yung impormasyon na yun, Iyan? Tama yan, Mike. Iyan ang binabanggit sa atin ng crossing keeper, ganun din sinasabi sa atin ng train driver, ganun din ng mga ibang mga tao rito na nakahinto na raw talaga, Mike, at nagsasay na, nagtataas na ng red flag yung crossing keeper, at sinabi pa nga niya na binusina or pinituhan niya, Mike, meron siyang silbato, pinituhan daw niya to pero hindi daw huminto at nagtuloy-tuloy dahil nga, Mike, maari kasi na madilim kasi itong lugar na ito kapag madaling araw, maaring ito naging dahilan kaya inaakala lamang nung Innova na may nagsasakay lamang ng mga bus sa kanyang harapan kaya umarangkada ito, Mike, at inovertaken yung mga bus at hindi nga niya alam na parating naman itong isang PNR train na nangyari na nga yung aksidente, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.